there's always a story that would make you smile. Real people, real moments, and good vibes lang. All in one show. Sa sobrang ganda ng kwento, gusto mo nang ikwento sa iba. Para lahat, masaya. We share stories that lift hearts. Yung magbibigay saya, even on tough day. Kasi lahat tayo deserve maging uplifted! Habang binabayo ng magkakasunod na bagyo, Krising, Dante at Emong, ilang bahagi ng bansa, ilang personalidad ang kumilos para tumulong sa mga nasalanta ng masamang panahon. Ang vlogger at aktres na si Ivana Alawi ay nagluto at nagdala ng bulalo, kanin, gulay at malasakit. Saktong-saktong pampainit. At hindi lang yan, may bonus pa mula kay Ivana. Sa Taytay Rizal naman, dumating hindi para magpabongga, kundi magbitbit ng pag-asa si kapamilya star Bel Mariano. Namigay siya ng bigas at grocery packs sa evacuees at sa mga pamilyang nasalantaan ng bagyo. Dito naman sa Quezon City, nag-ikot ang grupo ni Mayor Joy Belmonte para tumulong sa mga naapektuhan ng masamang panahon. Kasama niya dito si Konsyal Charm Ferrer na aktibong nanguna sa pamamahagi ng tulong sa mga barangay. Dito sa Distrito 1, napakalaki ng epekto ng nakaraang habagat ng Krising at ng iba pang mga habagat. Number 1, pinaka-affected sa buong Quezon City was District 1. Pangalawa, yung mga areas dati na hindi naman binabaha, grabe yung naging baha. Pangatlo, hindi natin ina-expect na tatagal ng ganong katagal yung mismong habagat na hindi na tayo nakapagtutusin na first time yata ito na naging ganito katagal yung naging bagyo, habagat na dumaan sa atin. And very affected po in District 1. And ano-ano po yung mga tulong na naibigay ng local governments kanila? Unang-una, syempre bago po magkaroon ng habagat na to, nagkaroon kami ng mga free evacuation. So pag sinabi ding free evacuation, nagkaroon ng mga announcement na yung mga nakatira doon sa mga sa grassroots or yun nandun sa medyo mabababa at malapit po sa mga ilog, in-evacuate na sila. Dinala po sila sa mga evacuation centers natin. Pangalawa, syempre para naman po sa magamit ng mga barangay yung kanilang mga calamity fund, unang-una, ang Quezon City po, ang aming 23rd Council na nag-release po ng PR. Meron po kaming nilabas kagad po na ordinansa po or na resolution, PR 23CC-054, a resolution declaring a state of calamity in Quezon City due to the effects of severe tropical storm Wipa o yung Krising and the enhanced southwest monsoon o yung habagat, authorizing the utilization of the available city and barangay calamity funds and for other purposes. Pangatlo, syempre po dahil alam naman namin na aside sa kaya naman pong tulungan na or nabigyan na po namin ng go signal, kumbaga, yung mga barangay na magamit na yung mga pondo nila, kami mismo po ng mga konsehal, kami rin po ay bumaba mismo sa kanya-kanyang mga evacuation centers at hindi lang sa mga evacuation centers, mismo doon sa mga areas po talaga na binaba, pinuntahan natin directly. Ako personally po, nakita ko kasi na talagang pangangailangan nila na maraming pagkain ibaba sa kanila. Isa na dito dahil may mga areas po na nagputol ng kuryente. Dahil nga po na nahihirapan na rin yung area nila. So, ang ginawa namin, ano ba ang pinakamadaling ibigay sa kanila na hindi nakakailanganin na magluluto ka pa. So, ginawa po namin, namigay po kami ng mga, noong una, champurrado namin, dahil ano yan. Pero napansin kasi namin, pag nagluluto kami ng champurrado, hindi rin po kinakaya ng maramihan kasi massive po talaga itong naging epekto ng habagat eh. So, ginawa namin, umorder na po kami ng siopaw, mga jumbo siopaw na mainit, kasi alam namin, pag binigay mo po yung siopaw na yan, pagkabigay mo, makakain ka agad nila eh. Alam niyo po, isa po sa dahilan kung bakit siopaw ang pinamigay po namin sa mga tao,
Kasi dito sa Quezon City po, pinagbabawal na po namin ang plastic or yung mga single-use plastic. Ganon din po yung mga paper cups po namin. As much as possible po, hindi na po kami masyadong gumagamit dahil may mga plastic rin po sa loob niya. So sabi namin, ano kayang pwede pakain sa kanila na mabilisan pero hindi na tayo makakasira or hindi natin masisira yung environment. We decided na tutulong tayo sa mga tao by giving them food na available pero hindi rin nakakasira ng environment. Siguro masasabi ko sa mga constituents natin dito sa District 1, unang-una, salamat kasi naramdaman natin yung bayanihan sa bawat isa natin ngayon. Nakita namin na hindi lang ang gobyerno ang tumulong, kundi yung even the non-government organizations nagtulong-tulungan, puti yung simbahan. Doon namin naramdaman po yung tinatawag nating simbarangayan. Lahat po talaga nagtulungan para po kahit papano joint effort po yung lahat. Sa panahon ng sakuna, ang malasakit ng Pinoy ay hindi naanod ng baha. Ngayon, nandito kami sa Philippine Game Developers Expo sa SMX Convention Center here sa Pasay. Here, we can see the Philippine game development industry, from indie games to AAA titles. Alright, so nandito pa rin kami sa PGDX. Today, I'm here with another Filipino indie developer, Gab. So, Gab, I would like to ask lang, what is Pasahero all about? Pasahero is essentially if you take famous platformer games like Super Mario or Fall Guys, and then you take that whimsical 3D platformer and say, what if we take that gameplay, we take those elements, and we put it to commuting in the Philippines? It's available for PC. You could play it with any controller. I really recommend controller, but if you don't have one, mouse and keyboard is still work fine. This year's PGDX is filled with exciting activities, engaging events, and thought-provoking workshops. Pero, hindi lang dyan nagatapos ang ganap dito. Iba't iba ang mga content creator rin ang matatagpuan dito supporting this event. The PGDX is the first of its kind in the country, aimed to celebrate, promote, and invigorate the Philippine game development industry. Alright, so today, nandito pa rin kami sa PGDX, and today I'm here with... I'm Gala. I'm Kay. I'm Jalo. Okay, so sila yung developers ng Rebit. So may I ask sa inyo, what is Rebit all about? So Rebit is a video game for PC. It's a rhythm game mixed with puzzle where you play as a frog named Moira and you move to the beat of the music. So everything in our game is synced with the music. So we have obstacles like spikes, alligator, they all sync with the music. So it's a rhythm game and mixed with a puzzle game. So Rebit is gonna be released on Steam next year, but we're planning to drop a demo end of this year. But we already have a Steam page, so they can actually visit our Steam page and wishlist our game there. Parang dati lang, kapag games ang pinag-uusapan, ay, wala ka nang marating dyan. Pero, sa panahon ngayon, baka ito pa yung maging susi mo sa tagumpay. From pixel perfect art to VR wizardry, it's clear that the local gaming scene is leveling up fast. And we're all here for the ride. Now, if all that gaming got your heart pumping, let's switch gears and talk about something just as electrifying. Oo, Ellie. Dito naman tayo sa usapang trending. Ito ang Palarong Pambansa Dance Challenge! Nakabasa ito sa Unity Dance for this year's Palarong Pambansa. Ginagawa ang sayaw nito every year kung saan ipinapakita ang spirit of unity, Filipino culture at energy ng kabataan. Kitang-kita naman na FB Reels man o TikTok, bigla talagang itong sumabog sa trending charts. Mapabata o feeling bata, lahat game na game. Mapapasayaw ka talaga sa energy nila, palaban. Masaya, palaban na palaban ang lahat. At syempre, sino ba naman ako para hindi makipagsabayan sa kanila? Maestro, cue the music! Tayo'y sumayaw, apoy ng tagumpay, tintig ng puso, taas noo, sabay-sabay, diwa ng palaro, laban na may puso.
And that's all for Uplifted! Please hit the like and share button. At huwag niyong kalimutan i-follow ang Happy TV for more content. Kung may kwento kayong uplifting, i-message nyo na yan sa amin. Because we share stories that lift heart. Yung magbibigay saya, even on tough days. Kasi lahat tayo deserve maging uplifted!